Umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito na naman po tayo sa ating pong talakayan patungkol po sa mga katotohanan ng banal na kasulatan. At ating pong ipagpapatuloy ang ating pong segment, ang nasusulat sa Biblia, Biblical Explanation. At ang ating pong topic ngayon ay tungkol po sa kasamaan at ang ating pong bibigyan ng linaw at sagot ay ang tanong na ang Diyos po ba ang gumawa ng kasamaan? I would repeat, ang Diyos po ba ang gumawa ng kasamaan? Bago ang lahat, nais ko pong ipagpauna sa atin na kailangan po natin i-consider ang hermeneutics, yung hermeneutics, how to interpret the scripture. And one of the rules of interpreting the scripture is interpret the scripture harmoniously. Ibig sabihin ng harmoniously, walang pagsasalungatan. Kaya mga kapatid, kapag tayo po ay nag-i-interpret ng scripture, kailangan wala po tayong babaliin na isa man na mga talata o isa man na kasulatan na nasusulat po sa Biblia, sapagkat tulad po ng aking sinasabi, na kapag tayo po ay mayroong interpretasyon na sumasalungat sa ibang mga talata sa Biblia, it means mali po ang ating interpretation. Kaya para po magkaroon tayo ng tamang interpretasyon, kailangan ang Biblia ay wala pong sinasalungat na ibang talata o ang ating pong interpretasyon ay wala po siyang sinasagasaan na mga verses sa Biblia. Kaya ang tawag po dito mga kapatid, interpret the scripture harmoniously. Tulad nga po ng sinabi natin, walang pagsasalungatan. Kailangan po lahat nagkakasundo-sundo, mga kapatid. Ito po ang batayan ng ating pong mga taga-subaybay, mga kaibigan at mga kapatiran, dito po sa Isaiah 45:7 sa wikang English. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Sabi po doon. Ulitin po natin, and create evil. I, the Lord, do all these things. Sa Tagalog, mga kapatid, aking inilalagay ang liwanag at nililikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at lumilikha ako ng kasamaan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay na ito. So, ito pong talatang ito, mga kapatid, ay ang buong pag-aakala ng ating mga kaibigan, mga taga-subaybay, na ang kasamaan ay ang Diyos ang gumawa. Kaya ating pong lilinawin ito ngayon, mga kapatid, at mababasa nga naman natin dito sa Isaiah 45:7, at lumikha ako ng kasamaan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito. O sasabihin ng marami, o kita mo pastor, ang gumagawa ng kasamaan, ang lumikha ng kasamaan. Sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay na ito. Mga kapatid, itong talatang ito, kung ating pong tatanggapin na ang Diyos ang gumawa, ang Diyos ang lumikha ng kasamaan, muli sasalungat po ito sa talatang Genesis 1:31. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Mga kapatid, ang wika ng Biblia, nang makita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, narito, napakabuti. So in other words, maliwanag at malinaw na lahat ng nilalang ng Diyos ay mabuti. At ito po ay kinonfirm pa ho at pinagtibay ni Pablo nung ito ay sinabi niya kay Timoteo. Mababasa po natin sa 1 Timothy 4:4, ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Mga kapatid, ating pong pagbulay-bulayan, ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Pag sinasabing bawat, kumakatawan po ito sa lahat. So parang sinasabi po dito na ang bawat o ang lahat ng nilalang ng Diyos ay mabuti.
Ngayon, kung sasabihin po natin ang Diyos ang lumalang ng kasamaan, isasalungat po dito sa talatang ito na ang sabi ng Bible, ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Ngayon, mga kapatid, tingnan po natin. Sa iba naman po ay sinasama po nila itong mga talata sa account po ni Samuel at saka ni David. Sabi po dito sa 1 Samuel 16:14 hanggang 16, ang espiritu nga ng Panginoon ay humihiwalay kay Saul, at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumabagabag sa kanya. At sinabi ng mga bataan ni Saul sa kanya, narito ngayon, isang masamang espiritu na mula sa Diyos ay bumabagabag sa iyo. At verse 16, iutos ngayon ng aming Panginoon sa iyong mga bataan na nasa harap mo na humanap ng isang lalaki na bihasang manugtog ng alpa at mangyayari pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay nasa iyo na siya'y tutugtog ng kanyang kamay at ikaw ay bubuti. Dagdag pa po sa 1 Samuel 16:23, at nangyari pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay sumasakay sa Saul, ay kinukuha ni David ang alpa at tinutugtog ng kanyang kamay, gayon nagiginhawaan si Saul at bumubuti, at ang masamang espiritu ay nahihiwalay sa kaniya. Sa mga talata po nating binasa, mga kapatid, inuulit-ulit po, mga kapatid, na ang masamang espiritu na mula sa Diyos. So, ikukonclude na po ng mga bumabasa, ng mga nag-aaral ng kasulatan, na o kita mo, ang masamang espiritu ay mula sa Diyos. Mga kapatid, muli, kapag ating pong tinanggap na ang masamang espiritu ay mula sa Diyos o galing sa Diyos, sasalungat po uli ito sa talata sa Biblia, at mababasa po natin yan sa James 1:16 and 17. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid, kasi minsan kapag very deceiving, kapag ang if we will take the scripture without understanding it, at kailangan po natin, masusi po natin, aaralin, i-interpret, i-obserbahan ng scripture. Kasi tulad ng sinasabi ko, kapag mali ang observation, mali po ang interpretasyon, at pag mali ang interpretasyon, we will come up with a wrong application. Ngayon, sabi po ng James 1:16 and 17, huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumaba mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. So maliwanag po, mga kapatid, na sinasabi po ni Santiago, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Para bang makikita natin sa lungatan, kasi kanina, sabi po ng Bible, ang masamang espiritu na mula sa Diyos. Ngayon naman po, ang bawat kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumaba mula sa Ama. Mga kapatid, let us have a careful study regarding this matter. Tulad ng sinasabi ko, we must interpret these scriptures harmoniously, na wala po tayong sasagasaan, wala po tayong isasantabi sa mga talatang ito. Ngayon, mga kapatid, tingnan po natin, kasi noong mga panahon po noon, ang mga tao ay mayroon silang lubos na paniniwala na lahat ng bagay ay nagmula at nanggaling sa Diyos. Ngayon, mga kapatid, ay wala pong mali doon sa sinabi, kundi ang mga tao ay direct lang na kanilang tinutukoy ang Diyos. Tingnan po natin, tulad po ng tinatawag natin na evil spirit na mula sa Diyos. Tandaan po natin,
ang buhat sa itaas ay pawang mabubuting kaloob. Ibig sabihin, ang masama ay hindi buhat sa itaas. Ngayon may mababasa tayo na ang masamang espiritu ay mula sa Diyos o ang masamang espiritu ay buhat sa Diyos. Pero ulitin ko mga kapatid, ang nagnanarrate po dito ay dinidirekta. Ngayon, tingnan po natin ang ating diagram. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. At ang Diyos ang lumalang ng lahat ng anghel. Ngayon, yung anghel, mga kapatid, maliwanag naman po na ang ibang mga anghel ay nanatiling mabuti, ang ibang mga anghel ay naging masamang anghel, which we call it evil spirit. Ngayon, mga kapatid, para bang ang pagkatanto ng mga tao ay dahil ang evil spirit, nagbuhat sila sa mga nilalang na anghel ng Diyos, so therefore sasabihin nila, itong evil spirit ay galing sa Diyos. Mga kapatid, dinirekta lang nila. Tama po na ang lahat ng anghel ay buhat at nilalang ng ating Panginoon. Subalit, hindi niya po nilalang ang anghel na maging masama. Dahil ang anghel ay nilalang niyang mabuti at matuwid. Muli, mga kapatid, kung ang mga anghel ay mayroong nanatiling mabuti, ang ilan ay naging masama, kaya sasabihin nila, itong mga masamang espiritu ay buhat sa Diyos. Kasi in fact, alam naman po din natin mga kapatid na ang mga evil spirit, nagmula sila sa mga mabubuting anghel o sa mga banal na anghel na unay nilalang ng Panginoon. Kaya ang sasabihin nila, ang masamang espiritu na mula sa Diyos. Kundi ang ibig sabihin nila, ang masamang espiritu na nagbuhat sa mga banal na anghel na nilalang ng Diyos. Yun po ang dapat na pagkakasulat. Pero mga kapatid, uulitin ko, di assume na dahil ang mga evil spirit ay galing sila sa mga anghel na nilalang ng Diyos, so di assume na itong mga evil spirit ay galing din po sa Diyos. Uulitin ko po, yes, angels were created by God. Ang Diyos at buhat ang mga anghel na mga banal sa Panginoon, pero hindi po nilalang ng Diyos ang anghel para maging masama. Ngayon, mga kapatid, dagdag pa ho natin sa Deuteronomy 28:2, at ang lahat ng pagpapalang ito, referring to the Israelites, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. So mga kapatid, tandaan po natin, ang mga Israelites, they were under the law. At ang law ay conditional. Ang biyaya lang po ang hindi conditional. Kaya sabi dito ng Bible, kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Sa verse 15, sa Deuteronomy 28, ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Ulitin ko po, sabi niya na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. I-compare natin. Sa una, binasa natin kung iyong didinggin, lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Subalit, kung hindi mo didinggin, ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Kaya mga kapatid, pagdating po sa Deuteronomy 30:19, sabi po ng Panginoon, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo, referring to the Israelites, sa araw na ito na aking ilalagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Muli, mga kapatid,
Sabi po ng Bible, aking ilalagay sa harap mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya sabi ng Lord, nagbigay pa nga si Lord ng hint, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Kaya mga kapatid, ang kasamaan po pala ay bunga sa atin pong pagpili. Kasi, sabi nga po ng Bible, ang pinakasaksi nga po ay langit at lupa na ilalagay sa harap, referring to sa mga Israelites, ang buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Kanina nabasa natin na ang pagpapala ay magiging bunga ito o magiging bunga ito sa pagsunod. Ang sumpa naman ay magiging bunga ito sa hindi pagsunod. Kaya sabi ng Lord, kaya piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Tandaan po natin ang atin pong binibigyan ng linaw kung ang Diyos ba ang gumawa ng kasamaan. Ngayon, tingnan natin mga kapatid, kung ang Diyos, tingnan po natin, ang Diyos, tapos yung mga laws at saka commandments, ang Diyos po ang gumawa noon. Yung mga laws at mga commandments, ang Diyos ang nagbigay po niyan kay Moses. Ngayon, dalawa lang po ang pwedeng pagpilian ng tao. Ayan. Una, mga kapatid, kapag daw magsusunod tayo, if we will obey, buhay at pagpapala ang resulta. Pero kung tayo ay mag-disobey, kamatayan at sumpa ang magiging resulta. Ngayon, mga kapatid, sasabihin po ng marami na tulad ng ating binasa kanina sa Jeremiah na ako ang Panginoon, ang maylalang ng lahat ng mga ito. Ako ang Panginoon na lumalang ng kasamaan. So ngayon, mga kapatid, muli sasabihin ko na para bang dinirekta nila muli sa Diyos. Samantala, mga kapatid, ang kasamaan ay resulta, ito mga kapatid, sa pag-disobey sa mga kautusan ng ating Panginoon. So it's a matter of choice, mga kapatid. Nasa pamimili po ito. Tulad ng sinabi nga po, ibinigay ng Diyos ang kanyang mga kautusan. Kung ikaw ay susunod, ang magiging resulta ay buhay at pagpapala. Kung ikaw naman ay hindi susunod, ang magiging resulta ay kamatayan at sumpa. Ngayon, ang tanong, ito bang mga Israelita na binigyan ng Panginoon ng kautusan? Ano ba ang kanilang naging tugon sa kanilang pagpamimili o pagpili? Tingnan po natin mga kapatid sa Jeremiah 32:21 hanggang 23. Sabi po, at iyong inilabas ang iyong bayang Israel sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan at ng malakas na kamay at ng unat na kamay at ng malaking kakilabutan. At ibinigay mo sa kanila ang lupain ito na iyong isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila, lupain na binubukalan ng gatas at pulot. At sila'y pumasok at kanilang inari. Ngunit, hindi dininig ang itong tinig o lumakad man sa iyong kautusan. Sila'y hindi nagsigawa ng anuman sa lahat na iyong iniutos sa kanila na gawin. Kaya't iyong pinapangyari ang buong kasamang ito sa kanila. Ulitin ko po mga kapatid, kaya't iyong pinapangyari ang buong kasamaang ito sa kanila. Mga kapatid, malinaw po ang scripture na ang Diyos ay hindi po siya ang maylalang ng kasamaan. Ang ginawa ng Diyos, mga kapatid, ay kautusan. Siya po ang may gawa ng kautusan, siya ang may lalang ng kautusan. Subalit, mga kapatid, nasa mga Israelita ang pamimili kung susunod sila o hindi. Tulad ng sinasabi nga po natin kanina, it's a matter of choice. Ngayon, malinaw naman po na nag-disobey sila. Kaya ang sabi po dito, kaya iyong pinapangyari ang buong kasamang ito sa kanila. Kaya mga kapatid,
Ang kasamaan palang mga nangyayari sa panahon ng mga Israelites, sa panahon natin ngayon, iyan ay bunga ng ating pagpili. Kaya kung pipili tayo ng mabuti, abay bubuti tayo. Kung ang pipiliin nating kasamaan, abay magpapasamaho tayo. So it's a matter of choice. Ngunit mga kapatid, tandaan po natin na ang kasamaan ay hindi galing sa Diyos. Ang kasamaan ay hindi ang Diyos ang gumawa. Ang kasamaan, hindi po yan nilalang ng Diyos. Ang kasamaan ay bunga sa ating pagpili kung tayo ay susunod o kung tayo ay hindi susunod. Ngayon, mga kapatid, tandaan po natin, sabi ng Mateo 7:17 hanggang 18, God will not violate His word. Hindi niya po sasalungatin ang salita ng Panginoon. Ito po ay isa sa mga prinsipyo ng Diyos na dapat po nating panghawakan. Sabi po ng Mateo 7:17 hanggang 18, gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Tandaan po natin yan. Ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti, datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. 18. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. So ito po ay principles na hindi po ito pwedeng pasubalian na ang mabuting punong kahoy ay magbubunga ng mabuti. Ang masamang punong kahoy ay magbubunga ng masama. At ang sabi po dito, hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbubunga ng masama o ang masamang punong kahoy ay magbubunga ng mabuti. Ngayon, mga kapatid, ano ba ang Diyos natin? Ang Diyos na kinikilala natin, ang Diyos na pinagtitiwalaan natin. Ano ba ang Diyos na ating pinagtitiwalaan? Ang sabi po ng Psalm 73:1, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel sa mga malilinis na puso. Ulitin ko po, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel. Sasabihin ng iba, o kita mo sa Israel, hindi po. Sa mga malilinis na puso. Hindi kang ma-Israelita. Kung malinis ang puso natin, ito ay para din po sa atin. Ulitin natin, tunay na ang Diyos ay mabuti. Ngayon, kung ang Diyos natin ay mabuti, tulad ng sinabi nga po natin kanina at binasa sa Mateo 7, na ang mabuting punong kahoy ay hindi magbubunga ng masama. Ngayon, kung ang Diyos ay mabuti, maliwanag pa yan sa buwan na hindi rin po siya gagawa ng masama. Dahil ang Diyos natin ay mabuti, tiyak yun na ang lahat ng kanyang gagawin ay pawang mga kabutihan. Kasi yun po ang prinsipyo na ang mabuting punong kahoy ay magbubunga ng mabuti. Kung ang Diyos natin ay mabuti, tiyak yun ang kanyang iisipin, ang kanyang gagawin, ang kanyang sasalitain, lahat pawang mabuti. Ngayon, mga kapatid, sabi nga po sa Mateo 7:11, kung kayo nga, sabi po ni Jesus Christ, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya? Kinumpare nga po, mga kapatid, sa mga masasamang ama. Ang Diyos natin, nasabi niya, kung ang masasamang ama nga sa sanlibutan, marunong pa rin magbigay ng mabuting kaloob sa kanilang mga anak, how much more your good heavenly Father, yung mabuting ama natin sa langit. Sabi niya, gaano pa kaya ang inyong ama? Tandaan po natin, binanggit kanina, ang Diyos ay mabuti. So yung Ama natin na nasa langit ay mabuti na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya. Kaya mga kapatid, dahil ang Diyos ay mabuti, ang ipagkakaloob ng Diyos ay pawa din mga mabubuting bagay. In fact, sabi ng Luke 6:35, datapwat ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti at magpahiram kayo na kailanman ay huwag mawawalan ng pag-asa at malaki ang sa inyo'y magiging ganti at kayo'y magiging mga anak ng katastaasan sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa masama.
Tingnan po natin, mga kapatid, dahil nga kung titingnan natin, ang Diyos nga ay mabuti sa mga walang turing at masama dahil nga ang Diyos ay mabuti. He will not violate uli sa kanyang karakter kasi karakter po ito ng Diyos, yung kabutihan o pagiging mabuti. So, ang Diyos dahil mabuti, kahit nga po yung mga walang turing, yung mga masasama, mabuti po ang Diyos. Lalo na po kaya sa mga nananalig, nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya, ang hindi po gumawa ng kabutihan ang Diyos. Kaya mga kapatid, uulitin natin, ang kasamaan ay hindi po siya gawa ng Panginoon dahil ang Diyos ay mabuti at dahil ang Diyos ay mabuti, lahat ng Kanyang gagawin ay pawang mabuti. Ngayon, saan nagbuhat ang kasamaan? Ito po ay bunga sa ating pong choices o pagpili. Kung pipiliin natin ang buhay, mabubuhay tayo. Kung pipiliin natin ang kamatayan, mamamatay tayo. Kung pipiliin natin ang mga kapatid, ang pagpapala, mapagpapala tayo. Kung pipiliin natin ang sumpa, masusumpa tayo. So it's a matter of choice. Kaya mga kapatid, ang kasamaan, resulta yan at bunga yan sa ating mga pinili. Ngayon, mga kapatid, ipagpatuloy natin. Ang Jeremiah 32:40, ito po ay pakikipagtipan sa mga Israelites at ako'y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila na hindi ako hihiwalay sa kanila upang gawan ko sila ng mabuti at sisidlang ko sa puso ng takot sa akin upang huwag silang magsihiwalay sa akin. In English, mga kapatid, I will make an everlasting covenant with them. I will never stop doing good to them, and I will inspire them to fear me so that they will never turn away from me. Kaya mga kapatid, malinaw po na ang kasamaan ay bunga ng ating pagpili at bunga po ito ng pagsuway sa ating Panginoon. Bunga po ito ng kasalanan, ang kasamaan. Ngayon, mga kapatid, ating pong makikita na sa kabila po ang mga Israelites, they were disobedient, obedient to God. Still, God made an everlasting covenant with them. Nasabi ng covenant, I will never stop doing good to them dahil ang Diyos ay mabuti sa kanila. Kaya mga kapatid, tandaan po natin na dahil ang Diyos ay mabuti, wala siyang gagawin na masama, kundi lahat ng kanyang iisipin, lahat ng kanyang sasalitain, lahat ng kanyang gagawin, mga kapatid, ay pawang mga mabubuti. At dagdag pa ho sa Psalms 121:7 and 8, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Ito ay isa sa mga pangako ng ating Panginoon upang makagawa siya ng mabuti. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailan man. This is one of the promise of God na siya po dahil ay mabuti, isa sa mga gagawin niya ay ang pag-iingat sa lahat sa kasamaan. At ito daw po ay mula sa panahon nila noon at ito ay magiging pangako magpakailanman. Kaya mga kapatid, uulitin natin, ang Diyos po ba ang gumawa ng kasamaan? Ang sagot po natin, hindi po. Ang kasamaan ay bunga po siya ng ating pagsuway. Ang kasamaan ay bunga ng kasalanan. Ang kasamaan ay bunga minsan sa hindi natin pagsunod sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya ulitin ko mga kapatid, bagamat nababasa natin directly in the scripture na ang Diyos ang gumawa ng kasamaang ito, ang ibig sabihin po doon, tulad ng in-explain ko, di direct to God. Tulad po ng mga anghel or evil spirit, they were created holy, pero hindi po create ng Lord ang ibang mga anghel para maging masama. So, that is mga kapatid. Kaya, kailangan po natin malinaw na aralin ang scripture, malinaw po natin na paghahambingin ang mga scripture, and we must interpret the scripture harmoniously at wala tayong sasagasaan.
Kaya mga kapatid, sa mga taga-subaybay natin, sa ating mga tagapakinig, sa ating pong mga kapatid, kung ano man ang nangyayari sa ating buhay ngayon, iyan ay bunga ng ating pagpili. Kaya nga sabi ng Lord, nagbigay pa nga siya ng hint, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So affected pati po ang ating mga anak sa ating pong pagpili. Ngayon, mga kapatid, uulitin natin na lahat dahil ang Diyos ay mabuti, hindi siya pwedeng gumawa ng masama tulad ng binasa natin sa Mateo, kaya lahat ng kanyang gagawin ay pawang mabuti. Ngayon, ang kasamaan ay bunga po lahat yan ng ating pong pagpili. Kung tayo ay susunod, kung tayo ay hindi. Kaya mga kapatid, ulitin ko, lagi kong sinasabi kung tayo man ngayon ay naghihirap, pinili po natin yan. Kasi ang kalooban po ng Diyos ay magtagumpay po tayo. So it's a matter of choice. Muli, mga kapatid, sana nakatulong po sa inyo ang ating pong pagtatalakayang ito. At muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Lito, na nagsasabi, mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. God bless.